Alright, isang magandang araw po sa ating mga taga-subaybay at mga taga-suporta ng ating channel, Dan TV Vlog. Magandang umaga po sa mga umaga dyan. Mega love shoutout sa mga kaibigan natin at mga subscribers dyan. Magandang hapon kung hapon man po ang inyong oras sa inyong mga kinaroroonan. And of course, good evening sa mga gabi. Time check muna po tayo. Meron na po tayong more or less 8:45 AM Philippine Standard Time. Okay, so again, inyo pong lingkod, si Kuya Dan, ay magbabahagi muli ng kanyang pang-17 araw muli na pamamalagi dito sa Munting Bukid. Alright, so ngayon, ang ipapakita ko po o ibabahagi sa inyo as part of my activities dito po sa Munting Bukid ay busy po rito. Busy po dito dahil may mga gumagawa. Una, wood cutting. Kasi po, okay let us clear this para meron sa ating mga sumusubaybay na kinaukulan. Part pa rin po ito nung O1 typhoon. Itong mga puno na ito na kini-clear out namin, mga natumba po ito. Natumba po ito nung bagyo. Kung kailangan lang po natin i-clearing sila. Ayan nakikita po ninyo yan. Hambalang yung mga sanga na iwan yung puno. Nung ano po yan, November, yung bagyong uwan. So isa po yan sa mga pagkakaabalahan po nating araw. Ngayon, dyan, February 2, mga idol. Happy Valentine's in advance. Araw na ng mga puso na naman. Ang bilis mga idol, So, February 2, 2025, 2026. So, tingnan mo yan. Presko pa talaga nasa utak natin. 2025 pa. So, happy birthday po muna doon sa mga may kaarawan ngayon. And before I forget, happy birthday sa aking pinsan na si Mr. Carlos Berey. Ayan. Onyx Builders, ang kanya pong channel. And of course, mega love shoutout din sa ating pong may channel din na musika ni Kuya Mon. Mega love shoutout. Belated happy birthday, Primo. Onyx Builder. O kay Kaloy. Alright, pagpatuloy po natin ang pagbabahagi ng ating activities. Ngayon po dito sa aking ang bilang ko po rito almost pang 17 days ko na to, more or less, o humigit man yan. So dyan po sa bandang yan, sabi ko nga busy tayo sa Munting Bukid na to. May gumagawa rin po dyan. Saka ko na i-describe kung anong project naman meron dyan. But then it's this part of this lot, itong Munting Bukid namin. May ni-introduce doon isa sa mga brother ko na ang strukturang yan, ang ilalagay dyan ay babuyan. May galab shoutout doon sa medyo may mga baboy ang katawan dyan. Pero baboy na totoo po ang ilalagay namin dyan. So iikot po tayo. Medyo nasa 1/4 ako ng kalagayan dito. So ayan po ang situations. Okay, lapit tayo dito sa bandang Katimugan. Timog ba? O Kanluran. Bahala na. Mayroon din naman po rito sa katabi nating mga kaibigan o yung mga hindi po nakakakita ng kalabaw. Mga kaibigan po natin dyan, may galab shout out kay MBTV USA. Madam, may galab shout out. Miss Tisang Pinay ng US of A. Kay Ma'am Eden, Live Reality in USA. Good evening po sa inyo dyan. So, yung mga hindi pa po nakakakita ng paano po natin ginagamit ang kalabaw, paano siya nakakatulong sa ating mga magsasaka, o ayun, tingnan po ninyo yon.
Tawag po niyan sa amin dito, local term namin sa Pilipinas, nag-aararo. Ayan. Plowing of fields. O, di ba? Laki ng kalabaw nakikita po ninyo. Yan ang gamit natin sa ating pambansang hayop. Di Carabao. Alright. Ayan, next. Balik tayo rito sa ating... hindi na namin lote yun ha. Yung nakita ninyo yan. Ang lawak-lawak niyan. Ito lang po sa amin munting bukid na sinasabi ko sa inyo. Alright, ang nakikita po ninyong yon sa dulo, structure na po yan. Ayan po ay residential house. Sa sister ko din po yan. Yung nakikita nyo nakatayo na yan, nakita po na ninyo yan. Yan po ang aking rest house. Bahay kubo. Di po ba? Yan ang sabi nga natin, big love shoutout kay Ronnie Mix, kay Artisan Art, kay Bin Adamas. Alright, yung mga nagkakasabi nila, babakasyon kayo, pupuntahan niyo si Kuya Dan TV. Ito po ang sinasabi kong, ito po ang rest house ko dito sa probinsya. Yang native primitive house na yan, bahay kubo yan, hindi po yan residential. Pero pwede kayong mag-stay dyan, kung ilang araw gusto nyo, complete facilities na rin naman po yan. Itong mga nakikita nyong katabi na yan, structure pa lang, ay bato po yan, residential house po yan. Titirahan po nila talaga yan. Alright, so lingon po tayo doon sa bandang norte. Hilaga. Ayan, sa Hilaga. Yan. Wala na kayong makitang mga puno dyan. Ang makikita po ninyo dyan ay mga tanim na. Unlike before, noong mga unang araw ko dito, nakita nyo naman pong lugar na ito ay halos hindi madaanan ng tao sa sobrang parang talaga po ito. Kabukiran po talaga ito. Gubat. So, last year pa po yon. So, as of this time, yan na po ang itsura niya. Ayan, may mga inalis na puno. Ang dami-daming naalis, inilinis. Especially po yung mga anahaw. Nung unang mga araw na vlog ko dito, ang ganda po nung mga anahaw. Pero wala po tayong magagawa. Kailangan tanggalin. Dahil nga po, may mga ini-introduce kaming mga structures. Magpapabahay doon. Mayroon po ritong piggery. Ayan. Mayroon rest house doon sa akin naman. May bahay doon. So, wala tayong magagawa. Mawawala po talaga yung ecology, yung kagandahan ng mga puno. So, development po yan. Plus factor po, nakatulong yung bagyo. Hindi ko po alam kung nakatulong sa paglinis namin ng mga puno yung bagyo or nakaperwisyo siya. So, hindi ko po yun madidetermine. Kasi po ay natural calamity po yun. Bagyo. Alright, so tuloy-tuloy pa rin po ang aming clearing. Kasi marami pa po ritong mga kahoy na dala nung pagkatumba ng bagyo. Kaya meron po kaming kinausap na mga skilled kumbaga ang tawag natin dito mga lumberjack. Mga lumberman niya. So sila po yung lilinis niyan. At the same time, gagawa na po nila ng mga lumber. So, sila po nakakalam niyan. Huwag na po natin silang pakialaman doon. Alright, so tuloy po tayo. Babalik na po tayo doon sa aking munting rest house. Native na native yan. Yan po talaga ang aking dreams before na ako mag-decide na mag-retired. Na magkaroon tayo ng native hut na rest house. Ayan po itsura niya rito. Alright, so yan ang harap po yan mula doon sa silangan. Siyempre kung mayroon tulad na nabanggit natin ngayon, hindi lang naman po tayo rito basta pupunta na wala tayong gagawin dahil po ito ay lupa. Kung may lupa, may tataniman. Sa pag-stay ko po rito ever since, ayan na po yung mga nung tinitingnan ko yung mga naunang video ko ay naghuhukay pa lang po tayo ng pagtataniman yan. Ngayon po ay inaani na. Namumunga na. So more than twice na po tayo ritong nag-harvest. Direct lulutuin na natin. I-harvest mo yan para iluto direkta. Ngayon na naman, nandiyan na naman sila. Ayan naman.
namumutik-tik na naman ng bunga. Siguro mga ilang araw lang naman na ito. Pwede na naman tong gulayin. Alright, again, sasabihin na naman po natin ang mga quotes na very interesting quotes, very um, encouraging quotes na manapan natin sa mga matatanda na kapag daw may itinanim, ay yan, may aanihin. Another proven facts na totoo po yon, because ito naranasan na po natin. Nagtanim si Kuya Dan, namunga, may makakain. Alright, so meron naman po tayong panibagong projects, mga pagtatanim-tanim gulay. Alright, kita nyo yan. Ito na naman yung tsura nya, gumagapang yan pataas, pupunta doon na naman sa mga structure na yan, nagagapangan nila. Ang tawag po niya natin ay string beans. Sa English yan. Sa local term natin, sitaw. Yan. Filipino term yan. Iwan ko po sa mga regional term yan, kung may mga iba pang name yan. Dito sa amin sa Bicol, yan po ay hantak. O yan. Iwan ko po sa ibang probinsya natin. Sa amin sa Bicol yan, tawag po niyan ay antak. Alright? Kamakailan lang nagtanim ako. Ito na naman po siya. After 4 days, yan ay tsura niya. Yan naman po ay patula. Patula. So, hindi ko po alam kung ano ang English niyan. Ano bang English ng patula? Share niya lang po kayo. Comment nyo lang po. English ng patula. Pilipino tayo. Ang Tagalog po niyan is patula. Another puno ng sitaw. Ayan. Aakyat na naman siya. Pero pag nakaakyat na daw yan, ay yan naman ay mamumunga. So mga ilang araw pa rin po yan. Another sitaw. Yan. Sitaw pa yan. Okay. So, lakad tayo hanggang makauwi tayo doon sa ating rest house, Tukubo. Pakita ko pa rin sa inyo another na nagtubo puno ng patula. Hindi ko pa rin maisip kung anong English niyan. Alright, so dito lakad. Ayan naman yan, mga bagong tanim. After 3 days, ayan na. Yan naman po ay another string beans. Okay, so dito makikita ninyong plot na ginawa ko, preparations niyan, dahil mayroon naman po tayong pinatutubo na seedlings, yung bell pepper. Okay, so punta na tayo dito sa mayan. Nakita na rin na po ninyo yan, yung original provincial life na mga lutuan, tungko. Sa amin tawag yan ay dapog. Sarap magluto dyan ng ginataan. Alright, so dito may prepare tayo rito dahil naubos na natin yung pinagputulan ng punong nyug dito. Patag na po yan. Okay, patag na yan. Puro na po dyan tanim sa likod ng kubo natin. Sa harap, puno na rin dyan. Ito po yung aking itatransfer na bell pepper. Ganito ang pagtuturo sa atin. Paano daw po ito itatanim? So, ang siste, pinagtubo muna natin sila. Pinatubo natin muna dito sa tray ng itlog. Yan. Pinatubo natin dyan yung mga seeds ng bell pepper. Yan ngayon ay tumutubo na. So siguro po yan, mga 3 days na lang ay pwede na yan
i-transfer. Na kung saan po ay doon natin yan itatransfer. Naka-ready na po yung plot na pagtatransfera natin. Diyan na po siya. Okay, yan muna sa kasalukuyan ang may babahagi natin sa inyo mga loads. So mula po dito sa Pandan, City of Ligao, probinsya ng Albay, yan yung pong lingkod, si Kuya Dan TV Vlog. Mega love shout out. Maraming salamat. And God bless us all. Bye bye.